Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Matapos alisin ng isang misteryosong hindi pinangalanang virus ang bawat tao, si Philip Miller ang huli tao sa lupa. Siya ay nabubuhay mag-isa sa nakalipas na taon, at nagmamaneho sa paligid ng Amerika upang hanapin maraming tao. Pumunta siya sa bawat estado, gumagawa ng mga anunsyo sa mga walang laman na lungsod, at nagnanakaw ng mga artifact at mga pintura mula sa mga museo. Matapos ang nabigong misyon na maghanap ng mga tao, nagpasya si Philip na bumalik sa kanyang bayan, ang Tucson. Gayunpaman, sa huling pagtatangka upang makahanap ng isang tao, nagsusulat siya, "Buhay sa Tucson," sa bawat billboard mahahanap niya. Sa Tucson, pumupunta siya sa kanyang malabong apartment, at iniimpake ang lahat ng kinakailangang gamit, dati patungo sa isang gated community sa mas marangyang bahagi ng lungsod. Pinipili niya ang pinakamalaking bahay, at idineklara ito bilang kanyang bagong tahanan. Ginugugol niya ang mga susunod na araw sa pagpapalamuti sa bahay ng lahat ng mga sikat na painting, isang banig mula sa White House, isang bungo ng dinosaur, Academy Awards, at marami pang artifact na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ng dolyar. Magiging proud si Nicolas Cage. Araw-araw bago matulog, sinisigurado ni Philip na humihingi ng tawad sa Diyos para sa pag-masturbate kaya magkano, at nais na makita niya ang mukha ng hindi bababa sa isang babae bago siya mamatay. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin isang kalabisan ng mga kotse na maaari niyang gamitin sa pag-ikot. Pumunta siya sa grocery store, naka-underwear, at pumasok gamit ang baril. Sa loob lamang ng isang taon, tuluyan na niyang nakalimutan ang basic decency. Ngayong wala na siyang ma-impress, ginagawa na rin niya ang lahat na pabigla-bigla lang naisip bago ang virus, tulad ng pagsira sa tambak ng mga lata sa tindahan, at pagdadala daan-daang mga pelikulang pang-adulto sa bahay. Upang magpalipas ng oras, naglalaro siya ng racquetball sa kanyang sarili, gumagamit ng mga lamp at aquarium bilang bowling pin, at nabangga ang mga sasakyan sa isa't isa. Ang kaguluhan ay nagpaparamdam sa kanya ng isang pahiwatig ng adrenaline, at tinutulungan siyang makayanan ang kalungkutan. Pagkatapos ng halos isang buwan, nagsisimula siyang mawalan ng katinoan. Bukod dito, ang pagiging mag-isa sa kanyang kaarawan ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng hindi niya pinahahalagahan noong normal ang buhay. Nami-miss niya ang kanyang ina, ang kanyang buhay, at ang mga tao sa pangkalahatan. Naputol ang eksena sa pagkalipas ng ilang buwan. Ang grand mansion na tinitirhan ni Philip ay naging isang dumping site. Puno ito ng plastik at mga lata na hinding-hindi niya nililinis, dahil wala na may kahulugan pa rin. Ilang araw na siyang hindi naliligo, at nagsimulang mamuhay na parang hayop. Kulang ang tubig sa bahay, at ang palikuran ay natatakpan ng mga plastik na bote. Kaya sa halip, gumawa ng butas si Philip sa springboard, at ginamit ang pool bilang kanyang banyo. Nilagyan din niya ng margaritas ang isang kids pool at pinaliguan ito habang umiinom mula dito. Sana hindi niya malito ang dalawang pool. Pagkatapos, isang araw, pumunta siya sa bar at gumuhit ng mga mukha sa mga bola, na nagtalaga sa kanila ng mga pangalan at personalidad. Kinakausap niya ang mga ito na parang tunay niyang kaibigan, para lang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa gabi, dinadala niya ang isang bola na nagngangalang Gary sa isang tindahan ng damit, at tinamaan iyon sa isang mannequin may crush siya. Nang mabali ang braso niya, nawalan ng malay si Philip. Nagpasya siya na ayaw na niyang mabuhay, at pumunta sa kalapit na burol para gawin ang hindi maisip. Nais niyang paalam sa lahat ng kanyang mga kaibigan sa bola, na nangangako na maaalala sila sa kawalang hanggan. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang sasakyan, at nagmamaneho patungo sa burol ng buong bilis. Biglang, nakita niya ang usok na tumataas sa malayo, at itinigil ang sasakyan ilang segundo bago ito bumagsak. Halos hindi makapaniwala si Philip sa kanyang mga mata. Agad niyang sinundan ang usok, at nakarating sa isang trailer na malinaw na tinitirhan ng isang tao. Pagkatapos, napansin niya ang isang bagay na hinihiling niyang makita sa nakalipas na taon. May nag-iwan ng kanilang bra upang matuyo sa araw. Naamoy ito ni Philip, at labis na nalululan na siya ay nawalan ng malay. Nang magising siya, nakita niya ang isang magandang babae na nakayakap sa kanya. Mapang-akit niyang ipinangako na tutuperin niya ang kanyang mga kagustuhan, at hahalikan siya. Si Philip ay tinatangkilik ang halik bago siya magising, at napagtanto na siya ay nananaginip. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi gaanong kaakit-akit, at mas matanda. Siya ay nagsasagawa ng CPR sa kanya upang maibalik siya. Humiwalay sila sa isa't isa, nagulat, nang makita ang isa pang tao pagkatapos ng mahabang panahon. Tinanong siya ni Philip kung nasaan ang magandang babae, hanggang sa itinuro niya na dapat siyang mag-alala sa halip ay tungkol sa kanyang basang salawal. Humihina pala siya sa sarili niya nang wala siyang malay. Kahit sa ganitong sitwasyon, sinabi ni Philip na lumalangoy siya mula sa harapan kanina, kaya naman basa ang kanyang salawal. Siya ay agresibo, nagsimulang ipaliwanag na hindi siya umihi sa kanyang sarili, na gumagawa ng babae panit. Naglabas siya ng baril, humihiling sa kanya na lumayo. Sa wakas ay inamin ni Philip na sa katunayan siya ay umihi, at napahiya.
Nang kumalma ang dalawa ay nagpakilala na sila. Ang pangalan ng babae ay Carol. Dati siyang analyst bago ang virus, at pagkatapos ay gumagala sa Amerika lahat ay namatay. Nakita niya ang buhay sa toxin sign, at pumunta rito para tingnan kung siya ba talaga ang huling tao buhay. Kahit na si Philip ay naghihingalo na makipagkita sa isang babae, hindi siya masyadong nasasabik na makita si Carol. Paulit-ulit niyang itinatama ang kanyang grammar, hindi naiintindihan ang kanyang mga biro, at patuloy na pinag-uusapan mga bagay na walang katuturan. Matapos mag-usap ng ilang sandali, nagpasya silang magmaneho papunta sa grocery store. Sa daan, nagreklamo si Carol tungkol sa pagtawid niya sa stop sign. Sa kabila ng pangangatwiran ni Philip na walang traffic, nananatili siyang matibay na dapat silang sumunod ang mga patakaran, kung hindi man ay magsisimula silang mamuhay na parang mga hayop. Para gumaan ang pakiramdam niya, huminto siya sa isang senyales, at tumingin sa magkabilang gilid, kinukumpirma na hindi ang isa ay tumatawid sa kalsada. Hindi tumitigil ang kanilang pagmamaktol nang makarating sila sa grocery store, at pumarada si Philip sa lugar na may kapansanan. Nakarating sila sa kanilang ikalimang argumento ng araw, na iginiit ni Philip na ito ay haka-haka ang taong may kapansanan ay may maraming espasyo para iparada ang kanyang sasakyan. Nang hikayatin pa rin siya ni Carol na iparada sa ibang lugar, pinaandar niya ang sasakyan papasok sa loob tindahan. Kasunod nito, nagpunta siya upang maglibot sa kanyang bahay, at naiinis sa paraan niya buhay. Mayroon siyang dalawang swimming pool, ang isa ay puno ng dumi, at ang isa ay may basura. Inakusahan din siya ni Carol na nagnakaw ng mga kwadro na gawa, kahit na sinasabi niyang hindi ito pag-aari kahit kanino pa. Sa pagtatapos ng tour sa bahay, hiniling siya ni Philip na bumalik sa kanyang campsite. Kinaumagahan, ginaisan siya ni Carol na naglilinis ng kanyang bahay. Inaanyayahan siya nito na kumuha ng mga kagamitan sa paghahalaman at paglilinis mula sa tindahan, dahil mayroon sila upang magsimulang mamuhay tulad ng mga tao. Sa gabi, pumunta si Philip sa kanyang mga kaibigan sa bola, at nagreklamo tungkol kay Carol. Kahit isang araw pa lang niya itong kakilala, pakiramdam niya ay mag-asawa na sila, na lubhang kailangan upang makakuha ng isang diborsyo. Kinaumagahan, mas lumala ang mga bagay para sa kanya. Habang papasok siya sa katabing bahay, sinubukan niyang itaboy siya, ngunit si Carol, bilang si Carol, ay matigas ang ulo. Tinanong niya siya kung natatakot siyang makitang hubad, at bilang tugon, hinubad ni Philip ang kanya pantalon. Sa wakas ay kinausap ni Carol ang elepante sa silid, at ibinalita ang paksa ng pagpaparami. Iniisip niya na sila ang mga napili, na binigyan ng tungkuling muling mabuhay ang mundo. Sinabi ni Philip na hindi siya makitulog sa kanya kahit na siya ang huling babae sa mundo, na ay totoo sa kasong ito. Sa susunod na eksena, nasa labas siya ng banyo nang lapitan siya ni Carol. Gusto niyang humanap siya ng paraan para makakuha ng tubig sa kanilang bahay. Sa ganoong paraan, maaari silang magtanim ng mga kamatis at iba pang prutas. Kapag tumanggi siyang tumulong, sinubukan niyang suhulan siya ng sariwang kamatis, ngunit hindi niya ginawa pangangalaga. Dapat niyang malaman ang mas mahusay kaysa sa subukang suhulan ng isang lalaki na tumatae sa isang diving board. Gayunpaman, kapag madilim na, pumasok siya sa kanyang hardin at kinakain ang lahat ng kanyang mga gulay. Kumatok si Carol sa kanyang pinto kinaumagahan at nakita siyang natatakpan ng mga tirang kamatis. Sinasabi pa rin ni Philip na hindi siya ang nagnakaw sa kanila. Napansin din niya na sinaktan ni Carol ang kanyang binti habang sinusubukang maglipat ng tubig sa kanyang bahay mula sa isang manhole. Pagkalipas ng ilang araw, sumuko na siya sa pagsisikap na mamuhay bilang isang disenteng tao. Natagpuan siya ni Philip na gumagawa ng outdoor toilet sa isang fountain, na kinokopya ang kanyang swimming pool toilet. Iniisip ni Carol na maaaring hindi sila ang napili, ngunit sa halip ay ang mga nakalimutan na mayroon walang layunin sa buhay. Hindi nila kayang lumikha ng isang buong sibilisasyon ng tao kapag hindi nila magagawa kahit na magayos ng palikuran sa kanilang milyong-dolyar na mga mansyon. Si Philip, na sanay na makita si Carol bilang isang optimistikong tao, ay nakakaramdam ng kakilakilabot para sa kanya. Kaya naman, pumunta siya sa tangke ng tubig ng lungsod at nagayos ng paraan para diligan ang hardin ni Carol. Sa wakas ay masaya siyang makakita ng magandang panig sa kanya at iniimbitahan siya para sa hapunan. Sa gabi, nasisiyahan si Philip sa isang organikong pagkain pagkatapos ng mahabang panahon. Ang paksa ng pakikipagtalik ay dinala, at sinabi ni Philip na handa na siyang matulog sa kanya ngayon. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, si Carol ay hindi nais na magmahal bago magpakasal. Sa una ay tumawa si Philip, na iniisip na ito ay isang biro, ngunit siya ay naging seryoso. Kahit na ang ideya ay katawa-tawa, iminungkahi niyang paginhawain siya. Sa wakas, nagpasya silang magpakasal kinabukasan. Sa sumunod na eksena, nasa simbahan sila na nagsasabi ng kanilang mga panata. Iniisip ni Philip na hindi ito kailangan, ngunit nagpapatuloy pa rin ito. Paglabas nila ng simbahan, sinalubong sila ng maraming bisita. Napagtanto ni Philip na siya ay nagkamali at sumigaw.
Pagkatapos, nagising siya sa kanyang kama, nagpapasalamat na panaginip lamang yun. Kailangan pa niyang sumilip sa bintana para matiyak na karamihan sa mundo ay patay pa rin. Ilang sandali pa, dumating si Carol sa kanyang bahay na may dalang pagkain. Sa palagay niya dapat nilang ihalal ang Pangulo ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagboto. Ito ay walang silbi, ngunit pinili ni Philip ang kanyang sarili at naging Pangulo ng magkakaisa. Pagkatapos, tinatangkilik ng dalawa ang spaghetti at raisin balls, na sa tingin ni Carol ay isang magandang alternatibo sa meatballs. Kasunod nito, sa wakas ay dumating ang araw ng kasal. Inihahanda ni Carol ang mga dekorasyon at cake, habang si Philip ang naatasang kumuha ng mga singsing para sa kanila. Gayunpaman, sa halip na makuha ang mga singsing, naghagis siya ng bachelorette party para sa kanyang mga kaibigan sa bola, nagsusunog ng mga random na bagay sa isang parking lot. Pumunta pa siya para magpaalam sa mannequin, na sinasabi sa kanya na mananatili itong mahal sa buhay niya. Sa pagtatapos ng araw, pumunta siya sa simbahan, kung saan naghanda si Carol ng isang recording ng mga ngasiwa sa kanilang kasal. Pagkatapos ng maikling panata, sa wakas ay oras na para makipagpalitan ng singsing. Ito ay nang matuklasan ni Carol na hindi niya nakuha ang mga ito. Napagtanto niya na siya lang ang nagsusumikap, at itinigil ang kasal. Nang maglaon, kumatok si Philip sa kanyang pintuan, sinusubukan siyang kausapin, ngunit hindi siya sumasagot. Kaya naman, sinira niya ang pintuan sa harap gamit ang martilyo at pumasok sa bahay. Sa kanyang sorpresa, talagang nagsikap siyang palamutihan ito. Naghanda pa siya ng cake para sa kanila na nasa ibabaw ang kanyang rebulto. Si Philip ay nakaramdam ng kakilakilabot sa kanyang ginawa, at humingi ng paumanhin sa kanya. Ibinunyag din niya na hindi niya talaga gusto ang personalidad nito, o ang pagkain niluluto nito, ngunit kahit na ganoon, natutuwa siya na nag-e-exist siya. Dahil kung wala siya, hindi siya mabubuhay ngayon. Sa sinabing iyon, inilabas siya ni Philip para gumawa ng isang espesyal na bagay. Sa sumunod na eksena, pumunta sila sa isang tindahan ng alahas, kung saan nakuha ni Carol ang lahat ng mga singsing na gusto niya. Sa wakas ay pinangasiwaan nila ang kasal, at idineklara silang mag-asawa. Sa gabi, ang dalawa ay nag-iibigan, ngunit ang karanasan ay hindi kung ano ang iniisip ni Philip. Hindi mapigilan ni Carol ang pagsasalita sa buong gabi, na gumagawa ng mga kakaibang pangungusap na sa tingin niya ay mainit. Kinaumagahan, nakita niya itong naglalaro ng racquetball sa kanyang tahanan. Iniisip ni Philip na aayawan na naman siya nito, ngunit sa kanyang pagtataka, sinamahan siya nito sa laro. Nag-e-enjoy sila sa natitirang araw sa paggawa ng mga bagay tulad ng karaniwang ginagawa ni Philip. Gumagawa sila ng mga suit na hindi masusunog, at sinilaban ang isa't isa, nagpapatakbo ng bulldozer sa mga lata ng beer, at pumunta upang makilala ang dating kasintahan ni Philip, na isang mannequin. Saglit siyang kinausap ni Carol bago siya pinugbog dahil sa pananakit niya sa asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, natutuwa si Philip na pinakasalan niya ito, at iniisip niya na maaaring matatagalan ang kanilang buhay. Habang nagmamaneho sila pauwi, bigla silang nakabangga ng limo sa isang junction. Gulat na gulat, tumakbo si Philip sa kotse, at nakita ang isang magandang babae na lumabas mula rito. Nang maisip niyang masaya na siya sa piling ng kanyang asawa, nagsimula na siyang magsisi sa kanilang kasal. Para malaman kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila, panoorin ang pangalawang bahagi sa aming channel.